Bagong nurse pa lang ako noon at halos 2 linggo pa lang akong nagtatrabaho sa isang pampublikong ospital. Marami pa akong hindi kabisado kaya madalas akong kinakabahan sa bawat duty. Gusto kong maayos ang trabaho ko pero dahil sa pagod at pressure, nagkakamali pa rin ako paminsan-minsan. Isang gabi, naka-duty ako sa medical ward. Bandang alas 10 na ng gabi nang mapansin kong mali ang nailagay kong oras sa chart ng isang pasyente. Habang inaayos ko yon, may lumapit na doktor na matangkad, medyo may edad at nakasuot ng puting coat. Kilala ko siya dahil nakita ko na siya noong orientation namin. Bigla niya akong pinagsabihan. "Anong ginagawa mo? Ilang beses ko nang sinabing dapat maingat ka sa charting. Paano kung mapahamak ang pasyente?" Napahiya ako at hindi na nakasagot. Galit na galit siya at ilang minuto akong pinagsabihan bago siya tuluyang umalis. Pagkaalis niya, hindi ko na napigilang umiyak. Pakiramdam ko, wala akong kwentang nurse. Napaupo ako sa isang bakanting upuan malapit sa nurse station habang pinupunasan ng mga luha ko. Maya-maya, nilapitan ako ni Ate Lisa, isa sa mga senior nurse. "Oh, bakit ka umiiyak?" "Napagalitan po kasi ako ni Doc. Sabi niya, ang dami ko raw pong mali." Nagtaka siya. "Sinong doktor?" Sinabi ko kung sino. "Matangkad po, may uban na, pasalamin at may nunal sa kaliwang pisngi. Siya po yung lagi kong nakikitang umiikot sa ward." Unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Ate Lisa. Namutla siya at ilang segundo akong tinitigan. "Sigurado ka ba?" "Opo." Hindi siya agad nakapagsalita. Maya-maya, hinawakan niya yung kamay ko. "Iha, si Doc Ramirez ba ang tinutukoy mo?" "Opo yata. Hindi ko po alam ang pangalan niya eh." Napaupo siya at tila hindi makapaniwala. "Hindi pwede." "Bakit po?" Mahina siyang sumagot. "Si Doc Ramirez, 3 araw nang patay." "Ate, wag naman po kayong magbiro." Pero seryoso ang mukha niya. "Inatake siya sa puso habang pauwi galing duty. 3 araw na ang nakalipas. Kahapon lang ang burol niya." Hindi ko mapaliwanag ang nararamdaman ko noon. "Pero kanina lang po, napagalitan niya pa ako." Dahan-dahang tumayo si Ate Lisa at dinala ako sa bulletin board ng mga empleyado. Nakapaskil doon ng isang litrato na may itim na laso. Nang makita ko yon, halos manghina ako. Siya mismo ang doktor na kumausap at nagalit sa akin ilang minuto pa lang ang nakakalipas. Hindi ko mapigilang mapaatras habang nanginginig. Hindi ko makakalimutan ang karanasan kong yon. At mas lalo akong kinalabutan nang ikwento ng ibang matatandang nurse na kahit wala na si Doc Ramirez, may mga pagkakataong may naririnig pa rin silang boses niya sa hallway. Siguro, mahal na mahal lang talaga ni Doc Ramirez ang trabaho niya. At kahit 3 araw na siyang patay, mukhang hindi niya pa rin maiwan ang ospital na minsan niyang itinuring na pangalawang tahanan. Hindi ko makakalimutan ang gabing yon dahil hanggang ngayon, tuwing naaalala ko, bumabalik pa rin ang matinding takot na naramdaman ko. Bandang alas 10 na ng gabi noon, nang biglang tumaas ang lagnat ng anak ko. Halos sarado na ang lahat ng butika sa amin, kaya nagmadali akong pumunta sa isang butikang bukas pa. Maulan noon at kakaunti na lang ang sasakyan sa daan. Pagdating ko sa butika, napansin kong iisa lang ang lalaking nagbabantay sa counter. Tahimik ang buong lugar, walang ibang customer. Lumapit ako. "Kuya, pabili po ng gamot para sa lagnat at sipon." Ngumiti naman siya at nagsimulang kunin ng mga gamot sa istante. Habang hinihintay ko siya,
May napansin akong isang babaeng nakatayo sa likod niya. Akala ko noong una, kasama niya yon o isa ring customer. Payat ang babae at mahaba ang buhok nito. Basa ang suot niyang puting damit at marumi. Pero nanlaki ang mga mata ko nang makita kong may sugat siya sa noo at may mga dugo sa leeg at pisngi niya. Hindi siya gumagalaw, nakatingin lang siya sa akin. Medyo kinabahan ako. "Kuya, okay lang po ba yung kasama niyo? Parang sugatan po yata." Natigilan yung lalaki. "Kasama po?" Nagtatakang tanong niya sa akin. "Oo kuya, yung babae sa likod niyo." Agad siyang lumingon sa likuran niya at saka muling tumingin sa akin. "Ma'am, ako lang po ang tao rito." Pero imposible. Nandun pa rin yung babae. Mas malinaw ko pa nga siyang nakikita. Maputlang-maputla ang mukha niya at may dugo sa liig. Tapos bigla siyang ngumiti sa akin. "Kuya, nandyan pa rin siya oh." Naguguluhan na ang bantay. "Ma'am, wala po talaga akong kasama." Hindi ko alam kung bakit, pero sa pagkakataong yun, dahan-dahang itinaas ng babae ang isa sa mga kamay niya at itinuro ang leeg niya. Nakangiti pa rin siya, pero parang may gusto siyang sabihin. At doon ko napansin ang pinakang nakakatakot. Hindi pala simpleng sugat ang nasa leeg niya. Parang halos nakahiwalay na ang ulo niya. Napaatras ako. Hindi na ako naghintay ng sukli. Iniwan ko ang pera at dali-dali akong umalis ng butikang yun. Pagkasakay ko sa tricycle, nanginginig pa rin ako at paulit-ulit ako na lumilingon doon. Pero may mas nakakatakot pa akong nalaman makalipas ang ilang linggo. May nakausap akong dating empleyado ron at ayon sa kanya, hindi raw ako ang unang customer na nagsabi na may babaeng sugatan na nakatayo sa loob nun. Marami na raw ang nakakita rito. Pare-pareho ang description namin. Isang maputlang babae na nakasuot ng puti at nakangiting nakatayo sa likod ng bantay. Hindi ko alam kung bakit nagpapakita yon, pero hindi na ako bumili doon kahit kailan. Ako si Mila, isang nurse sa isang pampublikong ospital sa Maynila. Mahigit 3 taon na ako nagtatrabaho noon. Night shift ako, kaya sanay na ako sa pagod, iyakan ng mga pasyente, at kung minsan, sa mga kakaibang kwentong naririnig ko mula sa mga kasamahan ko. Bandang 2:00 ng madaling araw, tahimik na ang ward. Karamihan sa mga pasyente, tulog na, at ang kasama kong nurse, nasa kabilang bahagi ng floor. Habang nag-aayos ako ng mga chart, napansin kong may ilaw na nakabukas sa room 212. Alam kong bakante yon. Doon kasi namatay ang isang matandang babae. 2 araw pa lang ang nakakalipas. Akala ko may utility person na pumasok, kaya pumasok ako ron. Pagdating ko, nakabukas nga ang ilaw, pero walang tao. Pinatay ko ito at bumalik sa nurse station. Ilang minuto lang ang lumipas, tumunog ang call bell ng room 212. Napatingin ako sa monitor. Imposible. Wala namang pasyente ron. Tinawag ko sa intercom ang kasama kong si Joy. "Joy, pumunta ka nga rito. Naglolo ko yata yung call button ng 212. Pagdating niya, pareho kaming napatingin sa monitor dahil tuloy-tuloy ang pag-ilaw ng signal. Nagtawanan pa kami. Baka may multa na nagpapatawag ng nurse. Biro ni Joy. Dahil baka sira lang ang switch, sabay kaming pumunta sa kwartong yon. Pero pagdating namin, nakabukas na naman ang ilaw. At ang mas nagpatayo ng balahibo ko, maayos na nakatiklop ang kumot sa kama na kanina ay magulo. Nagkatinginan kami ni Joy. "Inayos mo ba to?" Tanong ko sa kanya, pero umiling siya.
Biglang may malamig na hangin na dumaan kahit sarado ang mga bintana. At kasunod nun, dahan-dahang tumunog ang call bell sa tabi ng kama. Hindi na kami nag-usap. Pareho kaming mabilis na lumabas ng silid. Kinabukasan, kuminento namin yun sa isa sa mga senior nurse. Hindi na siya nagtaka. Yung matandang namatay dyan, mabait na pasyente yon. Tuwing gabi, tumatawag siya ng nurse para lang humingi ng tubig o magpasalamat. Napangiti na lang ako noon. Matapos yun, tuwing mapapadaan ako sa room 212 ng 10 oras ng gabi, palagi akong bumubulong ng, "Nay, kung nandyan man kayo, magpahinga na po kayo. Okay na po kami rito." Hindi na muling tumunog ang call bell ng room 212. Pero hanggang ngayon, kapag sumasapit ang night shift at sumasapit ang 2:00 ng madaling araw, naaalala ko pa rin ang gabing unang beses akong natakot sa loob ng ospital. Tawagin niyo na lang akong Raymond at bantay ako sa isang 24 hours na botika sa Maynila. Sanay na ako sa puyatan at sa mga kakaibang pangyayari tuwing madaling araw. Madalas, tahimik lang ang paligid kapag 2:00 o 3:00 na ng madaling araw. Iilang sasakyan na lang ang dumadaan at wala nang masyadong bumibili ng gamot. Isang gabi, ako na lang ang tao sa botika dahil natutulog ang kasama kong pharmacist sa maliit na kwarto sa likod habang naghihintay ng susunod na customer. Bandang 3:00 ng madaling araw, habang nakaupo ako sa counter at nanonood sa cellphone, may napansin akong mabilis na dumaan na maitim na anino sa harap ng salamin na pinto. Agad akong tumingin, pero wala naman akong nakitang tao. Akala ko, pusa lang o sasakyan kaya hindi ko na pinansin. Ilang minuto ang lumipas, muli kong nakita ang parehong maitim na anyo na dumaan. Ang bilis lang, parang tao ang hugis, pero hindi ko maaninag ang muka. Tumayo ako at sumilip sa labas. Tahimik ang kalsada, walang tao, wala ring sasakyan. Medyo kinabahan na ako, pero binaliwala ko na lang. Baka inaantok lang talaga ako. Makalipas ang ilang minuto, habang naglilista ako ng mga panindang kulang, bigla akong nakarinig ng mahinang boses mula sa labas. "Kuya." Napalingon ako. Wala. Tapos narinig ko ulit. "Kuya." Tumayo ako at lumapit sa pinto, pero wala pa ring tao. Nang babalik na sana ako sa counter, dumaan na naman ang maitim na anino sa gilid ng salamin. Napamura na ako noon. Sinilip ko agad. Pero wala talaga. Doon ako kinabahan. Bumalik ako sa counter at pinilit na mag-focus sa trabaho. Pero makalipas ang ilang minuto, sa pangatlong pagkakataon, narinig ko ulit ang mahinang tawag. "Kuya." Sabay nun, may aninong dumaan sa salamin. Hindi na ako tumayo. Hindi na ako sumilip. May naalala kasi akong kwento ng matatanda na minsan may mga bagay na mas mabuting wag na lang pansinin, lalo na kapag paulit-ulit kang tinatawag sa 10 oras ng gabi. Hanggang sa mag-umaga, hindi na ako umalis sa pwesto ko. Pagdating ng kapalitan ko, agad kong sinabi sa manager ko na gusto kong magpalipat sa umagang duty. Nagtaka siya at tumanggi noong una, pero sinabi ko sa kanya, "Sir, kung hindi niyo ako ililipat ng umaga, hindi na lang po ako papasok." Dahil seryoso ako, pumayag din siya. Pagkatapos ng Sir Dave, hindi na ako muling tumanggap ng night shift. Bagong lipat pa lang ako noon sa psychiatric ward ng isang ospital. Matagal na akong nurse, pero yun yung unang beses na na-assign ako sa mental ward. Marami ang nagsasabi na wag akong matakot dahil karamihan sa mga pasyente ron, kalmado at tahimik naman. Unang gabi ng duty ko, napansin kong kakaiba ang katahimikan sa lugar. Hindi tulad ng ibang ward na maingay at abala.
Dito, ang maririnig mo lang, halos ang yapak mo. Bandang 12:00 ng hating gabi, ako lang ang nasa nurse station habang umiikot ang dalawa kong kasama. Habang nagsusulat ako ng mga chart, may narinig akong mahinang katok mula sa dulo ng pasilyo. Napatingin ako sa CCTV monitor. Walang tao sa koridor. Akala ko, guni-guni ko lang. Makalipas ang ilang minuto, narinig ko naman na may tila humihila ng bakal na kama sa isa sa mga bakanting silid. Tumayo ako at sinilip ang kwarto. Walang tao. Nakapreno ang mga kama at wala namang dahilan para gumalaw yun. Pagdating ko sa nurse station, nadatnan ko ang isa kong kasamang nurse na si Maris. "Ikaw ba yung kumakatok kanina?" Tanong ko. Napatingin siya sa akin. "Hindi ah, galing kami sa kabilang wing." Hindi ko na lang pinansin. Bandang madaling araw, tahimik na ang lahat ng pasyente. Yung iba, mahimbing na natutulog. At ang iba naman, nakatitig lang sa kisame. Habang naglilibot ako, napansin kong nakabukas yung pinto ng isolation room. Nagtaka ako dahil walang pasyenteng nakakonfine ron. Paglapit ko, nakita kong may lalaking nakaupo sa kama. Nakasuot siya ng lumang hospital gown, tapos nakayuko siya. Akala ko, may nailipat na pasyente na hindi ko alam. "Lolo, bakit po kayo nandito? Bumalik po tayo sa room nyo." Hindi siya sumagot. Nang ilawan ko siya gamit ang flashlight, wala nang tao. Napaatras ako. Kasabay nun, biglang nagsara ang pinto sa likod ko. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Agad kong binuksan ang pinto at bumalik sa nurse station. Nakita ko ni Maris na maputla. "Ano nangyari?" Kwento ko ang nakita ko. At sabi niya, may kwento daw dati na may matandang pasyente na namatay sa isolation room. Tahimik lang daw yon at laging nakayuko sa kama. Hindi ako agad naniwala. Pero kinabukasan habang inaayos ko ang lumang records, may nakita kong litrato ng mga dating pasyente. Isa dun sa kanila ang matandang lalaking nakita ko. Parehong-pareho ang muka. Doon nanindig ng sobra ang balahibo ko dahil ang matandang nakita ko ay matagal nang patay. Pagkatapos nun, madalas ko pa rin marinig ang katok sa pasilyo at ang tunog ng kama na tila hinihila kapag madaling araw. Pero hindi na ako lumalapit sa isolation room kapag ako lang mag-isa. Itago niyo na lang ako sa pangalang Marvin. Isang gabi, bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako dahil malakas ang pag-ubo ng nanay ko. Mainit ang katawan niya at hirap na hirap siyang huminga. "Marvin, baka may mabibilan ka pa ng gamot," sabi niya sa akin. Kahit 10 oras na ng gabi, agad ako lumabas. Alam kong sarado na ang mga botika sa bayan, pero umaasa kong meron pang bukas. Habang naglalakad ako sa madilim na kalsada, may napansin akong lumang butika sa kabilang kanto. Nagtaka ako dahil matagal nang sarado ang lugar na yon. Bata pa lang ako, wala nang nag-ooperate doon. Pero dahil kailangan ng nanay ko ng gamot, hindi ko na inisip yon. Lumapit ako sa pinto. Bukas ito at bahagyang may ilaw sa loob. "Boss, pabili po ng gamot," sabi ko. Walang sumagot. Maya-maya, may narinig akong paluskos sa likod ng mga istante. Parang may mga kahon na ginagalaw. Naisip kong baka may natutulog lang na bantay. "Pabili po," ulit ko. Biglang may narinig akong mabagal na naglalakad. Palapit ng palapit. Napangiti pa ako dahil akala ko may sasagot na rin. Pero nang lumabas ang bantay, natigilan ako. Nakasuot siya ng lumang puting uniforme. Pero
wala siyang ulo. Habang dahan-dahan siyang naglalakad papunta sa akin, sa kanang kamay niya may hawak siyang maliit na flashlight at sa kaliwa isang lumang reseta. Hindi ako makahinga sa sobrang takot. Bigla niyang itinaas ang kamay niya na parang inaabot ako. Doon ako napatakbo. Hindi ko na nilingon ang butika. Halos madapa ako sa sobrang bilis ng takbo ko pa uwi. Pagdating ko sa bahay, nanginginig akong ikwento sa tatay ko ang nangyari. Kinabukasan, sinamahan niya ako sa lugar at doon ako lalong kinilabutan. Saradong sarado ang butika. Kalawangin ang bakal na pinto, makapalang alikabok sa mga bintana at may karatulang for rent na halos kupas na. Yun lang naman po yung kwento ko. Pasensya na kung medyo maikli at sana marinig ko dito sa channel nyo. Salamat. Mapagpalang araw sa lahat. Ako si Teddy, 38 years old, security guard sa isang lumang commercial building dito sa Maynila. Mahigit 10 taon na ako nagtatrabaho bilang guard, kaya sanay na ako sa mga tahimik na gabi, madidilim na hallway at kung ano-anong tunog sa mga lumang gusali. Pero sa lahat ng duty na naranasan ko, may isang lugar na hindi ko makalimutan. Ang 13th floor. Unang araw ko nun sa building na yon, 12 floors lang ang ginagamit ng mga opisina, call center, accounting firms, at kung ano-ano pa. Pero napansin ko agad sa elevator panel na may 13th floor. Nagtaka ako. Habang nag-aayos ako ng logbook sa ground floor lobby, tinanong ko yung senior guard na si Mang Lito. Boss, ginagamit ba yung 13th floor? Nag-isip muna siya bago magsalita. Hindi. Storage daw dati pero matagal nang sarado. Bakit po? Tanong ko. Tumingin muna siya sa elevator na parang may inaalala. Basta, kung ako sa'yo, huwag mong akyatin yung floor na yon kapag mag-isa ka sa duty. Sabi niya habang inaabot ang radyo ko. Napatawa ako. Sanay na kasi akong makarinig ng mga ganong kwento. Sa bawat gusali na pinagjujutihan ko, laging may sinasabing may multo daw. Pero sa totoo lang, wala pa akong karanasan noon. Bandang 11:40 ng gabi, ako na lang ang guard sa lobby. Yung ibang empleyado, pauwi na. Tahimik na rin ang building. Habang nagre-ronda ako, napansin ko na tumunog ang elevator. Napatingin ako sa indicator. 13. Nagtaka ako. Walang dapat tao sa floor na yun. Bumukas ang elevator sa ground floor pero walang lumabas na tao. Lumapit ako at sumilip sa loob. Walang laman. Akala ko may nagkamali lang ng pindot mula sa taas. Kaya pinindot ko ulit yung G para isara. Pero bago pa magsara ang pinto, napansin ko ang isang bagay. Sa elevator panel, may ilaw ang button ng 13th floor. Hindi ko yun pinindot at sigurado akong wala ring ibang tao sa loob. Bigla akong nakaramdam ng kakaibang lamig sa katawan. Parang may nakatingin sa akin kahit wala naman akong nakikita. Biglang tumunog ang radyo ko. Eddie, nasa lobby ka ba? Oo boss, sagot ko. May nakita ka bang umakyat sa elevator? Tumingin ulit ako sa elevator. Doon ko napansin na dahan-dahang nagsasara ang pinto kahit wala akong pinipindot. Wala naman boss, sabi ko. Tapos tumahimik ulit yung radyo. Pagkatapos, mahina niyang sinabi, kung gumalaw yung elevator papuntang 13, huwag mong susundan. Bakit boss? Di siya agad sumagot. Pero bago siya magsalita, biglang umandar ang elevator. Unti-unting nagbago ang number sa indicator. 3, 5,
7, 9, 11 at huminto sa 13. Tahimik ang buong lobby. Mga ilang segundo ako nakatitig lang sa elevator. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko may taong naghihintay sa taas. Bandang 3:00 ng madaling araw nang mangyari ang hindi ko maipaliwanag hanggang ngayon. Tahimik na tahimik ang lobby. Nasa guard desk lang ako noon. Nakaupo habang nagkakape para hindi antukin. Bigla akong napatingin sa CCTV monitor. May mga camera kasi bawat floor ng building. Habang nag-iikot ako sa mga screen, bigla akong napahinto sa camera 13. Ang nakikita ko lang doon ay isang mahaba at madilim na hallway. Nakapatay lahat ng ilaw sa floor na yon, kaya ang liwanag lang ay galing sa emergency lights na malamlam. Wala naman ako nakitang tao, pero maya-maya may narinig akong tunog. Mabagal na hakbang. Napatingin ako sa kisame ng lobby. Galing yun sa itaas, sa 13th floor. Kinabahan ako. Naalala ko ang sinabi ni Mang Lito. Kung gumalaw yung elevator papuntang 13, huwag mong susundan. Pero bilang guard, responsibilidad ko rin na siguraduhin kung may trespasser o may nakapasok sa building. Kaya kahit kinakabahan na ako, inuha ko ang flashlight, ang radyo at ang baton ko. Lumapit ako sa elevator habang naghihintay bumukas ang pinto. Parang mas lumalakas ang tibok ng puso ko. Bumukas ang elevator. Pasok ko sa loob. Sandali akong tumigil sa harap ng panel. Nitigan ko ang button ng 13. Hindi ko alam kung bakit, pero parang ayaw ko talagang pindutin. Pero wala akong choice. Pinindot ko. Unti-unting nagsara ang pinto. Habang umaakyat ang elevator, naririnig ko lang ang mahinang ugong ng makina. 3, 6, 9, 11. Pagdating sa 12, biglang kumabig ng konti ang elevator. Parang may biglang bigat na sumakay sa pag-akyat. Kinabahan na naman ako. Tumingin ako sa salamin ng elevator. Ako lang ang nasa loob, pero pakiramdam ko, hindi ako nag-iisa. Huminto ang elevator sa 13th floor. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Madilim ang hallway. Tanging ilaw lang ay galing sa emergency light. Kumikislap-kislap pa. Lumabas ako na elevator. May tao ba dito? Sabi ko. Walang sumagot. Pero habang naglalakad ako sa hallway, bigla ko narinig ulit yung mga hakbang. Sa dulo ng corridor, tinapat ko ang flashlight ko doon. Wala naman akong makita, pero malinaw na malinaw. May naglalakad. Huminto ako. Huminto rin ng tunog. Hello? Sabi ko. Huminga ako ng malalim at naglakad pa ng ilang hakbang. At doon ko nakita, sa sahig, may mga basang bakas ng paa, parang bagong yapak ng tao. Pero ang nakakatakot, papunta sa direksyon ko ang mga bakas. Hindi palayo. Papunta sa akin. Unti-unting nadadagdagan ang bakas sa sahig. Parang invisible na taong naglalakad papalapit. Huminto ang bakas ng paa. 1 metro lang sa harap ko. Tinapat ko agad ang flashlight. Wala akong nakitang tao. Pero doon ko naramdaman ang pinakamalamig na hangin na naranasan ko sa buong buhay ko. Parang may dumaan sa mismong katawan ko. Bigla ako napaatras. At sa sandaling yon, may nakita ako sa dulo ng hallway. Isang babae. Nakatayo siya sa tapat ng lumang pintuan. Mahaba ang buhok, basang-basa ang damit, at nakayuko. Hindi ko makita ang mukha niya. Bis? Hindi siya gumagalaw, pero maya-maya, unti-unti niyang itinaas ang ulo niya. At doon ko nakita ang mukha niya. Sobrang putla. Basang buhok na nakadikit sa mukha. At ang mga mata niya nakatingin sa akin. Tapos bigla siyang ngumiti. Hindi normal na ngiti. Yung pilit ng ngiti na abot hanggang tenga. Pagkatapos, bigla siyang nawala. Parang usok na naglaho sa dilim. Hindi ko na kinaya. Tumakbo ko pabalik sa elevator.
Halos manginig ang kamay ko habang pinipindot ko ang G. Pagdating ko sa lobby, nakaupo si Mang Lito sa desk. Tumingin siya sa akin. Umakyat ka, no? Hindi ako makapagsalita agad. Siguro halata sa mukha ko ang takot. Pagkatapos ng ilang segundo, sinabi ko ang nakita ko. Tahimik lang siya nakinig. Pagkatapos, napabuntong hininga siya. 3 na kayo. Napatingin ako sa kanya. Ano? 3 guard na ang nakakita sa babaeng yan. Babae? Tumango siya. Dating empleyado yun dito na namatay. Nahulog sa 13th floor. Ilang taon na ang nakalipas. Pagkatapos niyang sabihin yun, sabi ko sa kanya, huwag na siyang magkwento dahil nakita ko nga yung babae at natatakot na ako. At matapos yung duty ko na yun, nag-request ako ng morning shift. Hindi naman ako nag-resign. Nagpatuloy pa rin ako sa pagtatrabaho doon dahil kailangan ko rin ng pera.